Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ilang mga punto de vista. Itong inihayag na mga diskarteng pahayag at pangpropaganda na ginawa ni Ginoong Marcos by making a public statement calling for a possibility of a dialogue o pakikipag-usap sa pagitan po ni Ginoong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Ang ganitong pahayag ni Ginoong Marcos Jr. ay kaagad po na sinundan ng pag-echo o ipinahayag muli ni Claire Castro, yung tinatawag po na tagapagtahol ng Malacanang, itong si Pambansang Marites na si Aling Claire Castro. Sabi niya, ang Pangulo daw, si Marcos Jr., ay bukas sa lahat ng pagkakataon na makipagdialogo kahit kanino man. At kailangan ay walang anumang kondisyon sapagkat ang hangad daw ni Marcos Jr. ay kapayapaan at ang pagiging maayos ng ating bansa. Wow! Kung hindi po si Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol o barker ni Marcos ang nagsasalita, baka isipin natin na, pwede nga, no? At baka nga may isang gahiblang buhok na parang ganon kanipis na possibility na may sinseridad itong mga binabanggit ni Marcos Jr. Pero kung ang nag-e-echo or the echo chamber of Marcos Jr. is none other than itong walang kredibilidad, no? Tinatawag nga ito ng mga netizens na asong ulol ng Malacanang, sapagkat kung si Governor Chavit Singson pa ang mag-describe, pag may pundo at pera, tumatahol. Pero pag maraming pera at pundo, hindi lang tumatahol, nangangagat pa. Yan po ang description ni Governor Chavit Singson kay Aling Claire Marites Castro, itong tagapagtahol ni Marcos Jr. If it was not coming from her, kung ang pag-uusapan po itong dialogue na diskarte ni Bongbong Marcos Jr. ay baka mag-isip tayo ng 2 beses, 3 beses kung ano ang tumama at bakit biglang nagkaroon ng style bulok na diskarte si Marcos upang mag-inganyo o manawagan ng so-called political dialogue kay Vice President Sara Duterte. Sige nga, bigyan natin ng mga pananaw ito. Una, alam natin na ito ay gimmick, ito ay pabalat bunga. Sapagkat kung totoo at seryoso ang sinasabing dialogo ni Marcos Jr. Sa kay Vice President Sara Duterte, ang unang dapat gawin niya ay ipakita niya ang sinseridad niya na kanyang kikilalanin at kanyang aakuin ang pananagutan niya sa patraidor at pataksil na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong sa ICC. Sapagkat yun po ay talagang klarong lantarang pagtataksil, pagpapakita ng isang sinungaling na tao at isang walang paninindigan na uri ng pagkatao. Mayroon si Ginoong Marcos sapagkat makailang beses niyang sinabi na wala ng otoridad o ano pa mang legal na batayan upang mag-cooperate pa ang Pilipinas sa ICC. Pero siya pala ay nagkakaroon ng maniobra kasama si Martin Romualdez upang ipadukot sa ICC at sila mismo ang nagsagawa ng pagpapadukot laban kay Pangulong Duterte. So ano po ang magiging batayan ng pagiging matino sa pahayag ni Marcos Jr. ng dialogo kay Vice President Sara Duterte kung hindi nga niya kinikilala ang karumaldumal na pagtataksil at pagtraidor niya kay former President Duterte at pagpapagamit sa sindikato ng ICC para i-remove ang isang political opponent na kanyang kinokonsidera sa katauhan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kung gusto mong ipakita na ikaw ay mayroong bahid ng katotohanan sa sinasabi mong dialogo, ipakita mo that you are indeed sincere. Sulatan mo ang ICC na nagkamali kayo sa pagkakaroon ng ganong pangyayari noong Marso
2025 kung saan ginamit po ang puwersa ng Philippine National Police at mga pundo at resources ng gobyerno upang magkaroon ng isang malakihang operasyon ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kilalanin po ninyo dapat ang inyong pagkakamali at ituwid nyo ito sa pamamagitan po ng pag-ako nito at pag-inform sa ICC na dapat i-release si Pangulong Duterte sapagkat may functional na court or judicial system sa Pilipinas na pwedeng dito iproseso ang anumang reklamo hinggil sa kanyang ipinatupad na war against drugs. Kung hindi yan magagawa ni Marcos Jr., baliwala itong diskarte na ito. Pangalawa, dapat akuin niya na nagkaroon sila ng pagkakamali ng krimen nila Martin Romualdez, kung kaya nararapat na siya ay umalis na sa kapangyarihan at magkaroon ng mapayapang constitutional transition and turnover of power papunta kay Vice President Sara Duterte sapagkat yan ang nakasaad sa saligang batas. Kailangan magkaroon ng ganong pagkilala si Marcos na pananagutan niya o paninindigan niya ang pagkakamaling ito sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga krimen na kinasasangkutan sa pandarambong sa kaban ng bayan. Without that kind of accountability recognition and without that kind of sincere declaration na aakuin niya at paninindigan niya na kailangan niyang panagutan kasama ni Romualdez ang mga naganap na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, siguro pwede pang i-consider ang tinatawag niyang political dialogue upang magkaroon ng mapayapang transition of political power as stated and provided for by the provisions of the Constitution. Yan pa siguro ang matuwid na pagbabatayan ng ating mga pagbibigay ng punto upang mabigyan natin ng konsiderasyon na posibleng may sinseridad pa na natitira kay Ginoong Marcos kung gagawin niya yung mga dalawang bilanggit ko. Akuin niya at panindigan ng pagkakasala sa pagtataksil, pagtraidor at iligal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at sumulat at magdeklara ng posisyon ang Philippine government na dapat ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte at dito harapin ang mga reklamo o kaso patungkol sa war against drugs. At pangalawa, akuin niya at paninindigan niya ang pag-ako ng mga pananagutan sa malawakang panunumbalik at paglaganap ng malalim at malubhang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan, lalo na po ang itong mga ibinubulgar ngayon nila Ginoong Saldico at iba pang mga witnesses na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez mismo ang punot dulong pinagsimulan ng malawakang pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan. Akuin niya ito. Panindigan niyang handa siyang harapin ito at iproseso niya ang mapayapa na mga pagtransisyon ng poder at pamunuan sa gobyerno the way these are being stipulated in the 1987 Constitution, mga kababayan. Pangatlo, itigil ni Marcos ang mga pag-ako niya sa mga proyekto na hindi naman po siya ang nagsimula, hindi rin po siya ang nagsumikap na ito'y maipatupad, kagaya ng mga Bukana Bridge at iba pang mga build projects na sinimulan po at ipinatupad sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, at si Marcos ay siya na lamang po ang nag-administer ng pagtatapos nito sapagkat under completion na. Pakumpleto na po ang mga proyektong ito, kagaya ng kontrobersyal na pag-ako ni Marcos ng Bukana Bridge dyan po sa may Davao region. So itigil na niya ang diskarte niya upang akuin ang mga proyektong hindi naman po nanggaling sa kanyang inisyatiba. Hindi rin po siya ang nagpatupad nito sapagkat kung mayroon pong ginawa si Marcos sa nakaraang halos 3 taon na umupo siya bilang presidente ng Pilipinas, yan po ay walang iba kundi ang panunumbalik at paglaganap at paglubha ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, paglaganap ng mga ghost projects at iba pang mga walang katuturan
na mga proyektong pinagkakitaan ng mga magnanakaw at buaya na miyembro at alipores ng sindikato ni Martin Romualdez at ni Ginoong Marcos Jr. Akuin niya ito na siya ay nangangamkam at illegal na ginagawa ang pagpasok ng kanyang mga diskarte upang i-claim ang mga proyektong ang nagpatupad at nagsagawa nito ay panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pang-apat na dapat pong tandaan ni Ginoong Marcos, mga kababayan, nararapat po na akuin niya na rin mismo na hindi niya kayang mamuno sa ating bansa. At kung kaya nga sa loob ng 3 taon na nangyari po, tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng mga sindikato na uri ng pagbabudget, iskandalo ng pagkawala ng 1.4 trillion pesos sa pundo at kaba ng bayan, at kung ano-ano pa pong pagkalugmok sa kalagayang pampolitika, paggapang sa miserabling kalagayan ng ating ekonomiya at ang paglala ng krisis ng buong lipunang Pilipino. I think mas yun po ang nararapat na gawin ni Ginoong Marcos upang maging makabuluhan at kapanipaniwala ang kanyang proposal na magkaroon po ng dialogo with the Vice President, hindi para sa lokohan, hindi para sa kengkoyan, kundi para po sa mapayapa, matuwid at nararapat na pagkakaroon ng political transition sa kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Mag-resign si Marcos at harapin po ang lahat ng krimen at pananagutan na kanyang dapat harapin kasama si Martin Romualdez. At dyan pa lamang magsisimula po ang pagbabangon at pagbabago na may katarungan at tunay na layunin ng pagpapatatag ng ating bansa kung gagawin yon ni Marcos. Pero alam natin hindi niya po ito gagawin sapagkat hindi rin po sincero ang kanyang layunin na magkaroon ng dialogo kay Vice President Sara Duterte. Kaya ganyan ang pagpapaliwanag po ni Ka Eric sapagkat ang totoong sukatan ng katapatan, ng buong pusong sinseridad at ng tamang layunin ng pagbubukas sa dialogo ng isang tao kung mayroon pong hidwaan o konfliktong nagaganap, walang iba kundi ang pagkakaroon ng sukatan sa kung anong kaya niyang gawin at harapin sa realidad o sa aktwal na pangyayari, lalo na kung ito ay nag-i-involve ng pananagutan sa pag-exercise niya ng poder at kapangyarihan. Just like what we are discussing right now tungkol kay Ginoong Marcos. Kaya long and short of it, diskarte po, style bulok ni Marcos, itong sinasabi niya, wag nang magtakda ng mga kondisyones ang Duterte Group, no, o ang pamilya Duterte, kung ang pag-uusapan ay dialogo. Wow! Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan, ano? Hindi po ito agravyo ni Ginoong Marcos lamang laban sa mga Duterte o agravyo o grievances o diferensya ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Romualdez at ng grupo nila laban sa Duterte Political Group. It's beyond this. Nagkataon lang na ang Vice Presidente na siyang legally and constitutionally mandated to become the successor of Marcos ay isang Sara Duterte. Malinaw po na nagkataon lang na si Sara Duterte po ang kanyang Vice President na hahalili kung siya po ay mag-resign. Subalit, kung ang pag-uusapan po ay stability, dialogue for stability of economic and political situation, dialogue para sa mapayapa at mawala na po ang ligalig sa ating lipunan, dapat harapin ni Ginoong Marcos ang kanyang mga kriminal na pananagutan sa mamamayan. At dapat po harapin niya rin ang lahat ng kanyang mga pananagutan sa batas. Lalo na po itong malawakang pagkakaroon ng monumental, massive restoration of plunder and corruption in government.